Tuga! Dimingaw. Tuga? Sus, mingaw sa siya Tuga. Inis na, oh, sige. Mablihan na to. Kararating ko lang mga ka-frontyard. Galing ako ng Tagbilaran. Dito si Tuga, ating aso. Namimiss na ang kanyang amo. Oh, Togs. Hello, Togs. Okay. Dali. Oh. Dito to. Sa. Dala. Pagkaon. Susgi. Dala, dali. Nagutom ang aso natin. Oh. Ano Togs? Oh, pagbuwa. Nagutom si Tuga. Yasa ha. Ay, linalahan ko si Tuga ng aking pakain para sa kanya. Oh, sana yung kainan mo, Togs. Ha? Ah, ito. Ah, ubos. Tulot. Nagutom si Tuga. Ito na ngayon ang ating Kubo Cottage mga ka-frontyard. Medyo matagal din nating naiwan dahil nagpunta tayo sa Cebu City. Ito na, medyo kumapal na naman yung mga damo. Ayan o. Kaya magiging busy tayo ngayon dahil marami tayong maintenance na gagawin. Wala na kasi akong taga-maintain dito dahil busy na si Michael. Ako na lang. Kaya pag umuwi ako ng Cebu, walang mag-asikaso dito, kaya natubuan na ng damo. Ayan o. Ayusin natin to. Yung minarkot natin na bungon, yung suha ay buhay na. Ayan mga ka-frontyard o. Ito yung minamarkot natin na suha. Buhay na sila. I-transplant na yan pag buhay na. At yung mga tanim natin dito, halaman, ay buhay na buhay din oh. Medyo maganda rin ang tubo. Ayan. Marami tayong maintenance dahil itong grills ay pipinturahan natin, i-repaint natin ng kulay itim. Yung ating ito ay pasadahan natin para hindi siya maging mag-fade. Ayan. Pati ito pasadahan natin ng polyurethane yan. Ganito talaga ang mangyayari pag walang magbabantay mga ka-frontyard. Hindi mamimaintain yung kalinisan o yung mga damo na tumutubo sa ating bakuran. Hindi mamimaintain dahil walang nagbabantay. Kaya ngayon ay ako lang ang maglilinis. Dahan-dahanin ko ng paglilinis ito. Mamaya pupunta tayo sa farm. Titingnan natin ang mga suha doon kung marami na bang pwedeng mapitas. At i-check natin yung farm kung ano nang hitsura doon. Mamimitis din tayo ng kakao. Marami tayong gagawin ngayon. Amay naman kayo mong gikuha. Okay. Nakuha magyud ko sa naimahinok kay tukon sa manok. Oo. Ay pagwaon ako ang hinaw kay Bitaw. tukon manok. Mao. Naghan naman diri kakao pod nga harbisonon. Oh, mura na ita siguro. Nahihinog. Hindi ka pa ni mo do kay dagko. Oo, dagko ni. Ang dato ang
kanan kanang. Wala, oh, daro. Ha? Joke. Oo. Hello mga ka-Frontyard, magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa Frontyard ni Joe. Mula nung nandun tayo sa Cebu, isang buwan na ang nakalipas ay ngayon pa lang tayo nakabisita sa ating farm. Hindi na ito nasikaso dahil si Michael hindi na siya nagtatrabaho dito. Bali may trabaho na kasi siya at hindi na niya kayang maalagaan ang ating farm. Kaya ito pinapahawak ko na lang sa iba o pinapalinis ko. Ngayon nandito tayo para titingnan ang mga tanim kung anong nangyari noong nakaraang bagyo, dahil wala tayo dito sa noong nakaraang bagyo. Pero hindi naman kalakasan, mahina lang naman, pero meron pa rin mga nababali. Ngayon ay papakita ko sa inyo ang mga tanim natin dito sa ating farm. Medyo malapit nang ma-harvest ang ating mga suha. Tingnan nyo mga ka-Frontyard, at meron din tayong mga kalamansi na mahinog na. Maraming hinog, hindi natin maubos. Yan nagkulay dilaw na mga ka-Frontyard. Iha-harvest ko ito at gawing juice. Yan maganda. Gawin nating juice yan. Mag-harvest din tayo sa mga sumusunod na araw. At ngayon ay papakita ko sa inyo ang ating suha. Ito mayroong nangabali at saka yung mga bunga, sayang, maraming bunga sa sanga kaya nabali, may hangin. Ito na yung sanga na nabali mga ka-Frontyard. Nabigatan siya, kaya nabali, maraming bunga. Ang natira na lang, ito na lang ang natira. Tingnan nyo mga ka-Frontyard, marami pa namang natira. Kaya sana tamis ito. Sana matamis, at least makapagbinta tayo ng konti. Kahit konti lang ang mabinta natin, ayos na yan mga ka-Frontyard. At least may na ibinta tayo o may nakita, kumita tayo ng maliit na pera. Ayan ito na lang, nung nandoon kasi ako sa Cebu ay mayroong bagyo nakarating dito, si Basyang, sa aming isla sa Pangangan Island, Kalapi, Bohol. Pero hindi masyadong malakas, mahina lang. At ito ang ating mga suha. Ayan itong mga nahuhulog ay subukan nating balatan. Tingnan natin kung tamis ba siya. Sayang talaga mga ka-Frontyard, kapag meron kang mga tanim, meron kang farm na hindi maalagaan, ay masasayang din kasi yung mga saging dito ay nuubos na ng mga ibon, hindi na na-harvest. Pero ngayon na nandito na tayo, dahan-dahan nating kukunin ang mga saging at ibibinta natin ng mababang presyo, 10 piso bawat kilo. Tingnan natin kung hindi siya maibinta. Walang bibili kasi nung bininta natin yung mga saging natin na 15 ay bawat kilo ay wala, hindi pa rin na ibinta. Kaya ngayon babaan natin ng 10 piso bawat kilo. Diretso tayo mga ka-Frontyard. Dito meron din tayong puno ng suha. Hindi pa, kulang pa, langanin pa ang hinog. Medyo masukal na, medyo makapal na yung damo sa ating farm mga ka-Frontyard. Ito ang ating suha. Ito ay malapit lang ma-harvest. Sana matamis para may bibili. Ang problema kung hindi matamis. Meron na namang saging mga ka-Frontyard na ito hinog na. Ay sus, titirahin natin yan mamaya. Papayag natin, puputulin natin yan. Ito nahuhulog na ang mga natin. Ito suha, meron pa meron pang mga kinain ng mga langgam. May
may trabaho kasi yung taong kaagapay ko dito mga ka-Francharge, si Michael. At ngayon, kaso lang meron na siyang trabaho, hindi na niya kayang gampanan ang paglilinis dito. Kaya minabuti ko ng kukuha na lang ako ng iba. Ngayon ipapakita ko sa inyo na pinapalinis ko pala itong farm ko. Para at least gaganda rin siya. Ito na mga ka-Frontier, pinapa-aralo ko ito. Ayan. Yung nag-aararo nito ay siya rin ang papabantayin ko. Medyo malinis na. Ito, ayos. Wala man. Ito yung mga kakao natin mga ka-Frontier. Meron ng ma-harvest. Ito pwede na to. So babalik tayo para mag-harvest. Ito ay ngayon ay tinitingnan lang natin kung anong mga makikita natin dito sa ating farm. Malaki na ang ating pinya. Ito yung pinya ng galing ng tuburan mga ka-Frontier, sa Dole ito. Dole variety. Itong mga ito. Doon yan sa tuburan Cebu na nahingiin namin. Salamat kay Mananghilin. Ito ang mga kamuting kahoy natin, malalaki na. Pero hindi natin na-harvest gawa nung walang namimili. Sige lang. Diyan lang muna yan. Tingnan natin kung may mga laman ba yan. Balang araw makikita din yan. Kailangan talaga pag may mga taniman ka, kailangan mong tutukan. Ito marami ng mga Manilano na mga guwang mga ka-Frontier. Pwede na i-harvest kaso lang wala, hayaan ko lang, walang mamimili. Ito mga meron tayong nakitang kakao. I-harvest natin yung kakao. Mahinog na, pwede na i-harvest kaya tara sama tayo. Yeah. Ang kakao mga ka-Frontier kunin natin. Meron tayong 4. Natin. Kailangan ding pinuproning din ang mga kakao mo. Bawasan mo ng sanga para bumunga. Ito kukunin yan.